na kinakampihan na, mabihira naman. Ang dahilan ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na tang with evidence. Naku po, grabe. Grabe ang mga netizen pangbatikos ni Senator Robin Padilla. May pa-hashtag pa sila, hashtag impeach Robin Padilla. Ay, nako. Hindi nila naintindihan kung ano ang point ni Senator Robin Padilla. Kasi ang palagi nilang iniisip, yung point ni Senator Risa Hontiveros, ang gusto nila ba, yung excitement ba na makita na si Pastor Kibuloy, na lilitsunin sa Senate hearing, na kung saan, tawag dito, pahiyain, at yurakan yung pagkatao. Ang gusto naman ni Senator Robin Padilla, na ipatawag na sa Senado, ayaw pumunta. Hindi, sa korte na lang. 'Di ba? O may nagsampa na ng kaso kay Pastor Apollo Kibuloy, edi sa korte na lang tayo magkita-kita. Sinabi naman ni Pastor na hindi ako matatakot sa korte. Kahit ilang pang 1,000 people against me, hindi ako matatakot. Haharapin ko silang lahat. So pagbigyan natin ang pastor, 'di ba? Ang question na maraming tao, what's the point of Senate hearing? Ano bang itatanong ni Risa Hontiveros? Kabibig, gusto lang na malaman ni Senator Risa Hontiveros kung totoo ba itong mga aligasyon na sinasabi ng mga witness o uupo si Pastor Kibuloy tapos magsasabing no comment. Ano makuha natin? Kung lahat ng tanong ng mga senador ay hindi sasagutin ni Pastor Apollo Kibuloy, walang sense. Diba? It's still useless. May mga malalaki pang problema ang Pilipinas na dapat ating pagtugunan pansin. West Philippine Sea. Dapat yun talaga ang binabanata nila. Mga kabibig. Ay nako, let the Supreme Court do their job. Imbestigahan lang si Pastor Kibuloy. Bigyan nila ng kung ano ang magiging rason nila or conviction nila kay Pastor Kibuloy. Sila na ang bahala. At yung mga testigo, magsampa kayo ng kaso. Risa Hontiveros, magsampa kayo ng kaso. 'Di ba? Kung gusto nyo, i-live ninyo yung kaso. 'Di ba? O, diba mga kabibig? O, yun na nga. O, marami nagsasabi na, itong si Robin Padilla, dapat talaga yan i-impeach. O, maganda ang suggestion ng maraming tao ngayon na dapat i-impeach si Senator Robin Padilla. Wala siya nagawa sa Senado. Wow! Kung makapagsalita, parang perfect ka. Kung makapagsalita, ikaw na lang magsenador kung meron kang magawa sa bansa natin. Ang daming problema ng bansa natin, dong. Diba? Sabi pa dito, magkaisa tayong mga Pilipino. Hindi dapat magkaroon ng isang mambabata sa sumusuporta sa kasamaan at kriminalidad sa bansa. Uy, take note. Puro aligasyon lang ang sinasabi ng mga witnesses. What if? What if lang ha? Magkaroon ng hearing. Tapos ang Korte Suprema di found out na inosente sa Pastor Kibuloy. Sabihin nyo naman, niluto, binayaran. Hindi kayo na lang maghusgado. Kayo kasi puro magagaling. Kayo na lang. Yun ang problema ng mga Pilipino. Masyadong emotional. Nakakatawa talaga ang mga Pilipino ngayon. Lahat na lang salihan. Di ba? Ito ang komento ng mga netizen ha. Sabi ni Senator Robin Padilla, isang taong tingin kong bayani si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Kasi siya ang nakikipaglaban sa mga komunista. O ikaw, na palaging nega kay Pastor Kibuloy or kay Robin Padilla, nakikipaglaban ka ba sa mga komunista? Diba? Ay, nako. Ito pa, Hindi daw usapin ang pagkakaibigan, ang mga dahilan niya, kasama niya nung walang-wala siya. Nagbigyan ng libreng airtime. Nagpapahiram ng helicopter. In short, ito ay kaibigan niya na nakukuha na niya ng pera. Walang puwang ang artista sa Senado, Robin Padilla. Mag-resign ka na.
Ito pa. Papaano kaya naging #1 senator si Robin Padilla? He cannot even discern between a good and a bad person. Defending Apollo Kibuloy demonstrates clearly whose interest and agenda he's protecting. Nakakahiya. Nakakadiri magkaroon ng ganitong oring mambabatas. E di ikaw na ang perfect. Diba? Kayo na ang mga perfect. Ito pa. Dami. A genuine hero ko, no? Hindi nagmumolest siya or not victimize the poor and the powerless. Totoo naman. You are indeed a reflection of the people who let you sit in that office, Robin Padilla. Na grabe. Ito pa. Napakatanga at nakakagigil ang ginawa ni Senator Robin Padilla. Anong bayani si Pastor Kibuloy? Ito na ba ang bagong description ng bayani? Ikaw, paano mo ba i-describe isang bayani? May nagawa ka ba sa ating bansa para tawagin kang isang bayani? Hindi puro ka lang marites. Baka yan ang nagiging standard mo sa pagiging bayani. Di ba? Kabibig, ang standard ng aking pagbayani, ipaglaban ang katarungan. Senator Robin Padilla is fighting for justice. Kaya nga sabi niya, Korte Suprema na para malaman ang katotohanan. Di ba? Ito pa. Pagmamay-ari ni Kibuloy, pati bigote ni Padilla. Kayo na. Sige, gaguhin mo palalo ang sarili mo, Robin. Total, syunga ka naman. Suportahan mo ang mga masamang tao at bulaang propeta. Ganito kaklase mga tao ba? Ang dali lang talaga lang mag-comment, no? You know, people who comment like this, it reflects on about who they are. 'Di ba? Kung gaano sila kabastos, kung gaano sila walang modo, at take note, itong mga taong ito, bumoto kay Senator Robin Padilla. Diba? So, panoorin nyo ang video ito. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor, kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ako para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Ito nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan. Di ba? Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso. Nagpalabas kami sa YouTube. Hindi namin, magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government
stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung isang linggong pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista. Marami po. Nung panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Ng mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. 1,000 ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. Napakahalaga nun. Napakahalaga. Sa usapin ng paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabi, kaibigan ko, kaya tunod, sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni Pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad nung pina-reverse niyo yung contempt niya was, sir, was there any help given to you in the last election? Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako niniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang ganun. Kasi parang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. So, ano ang iyong komento? For me naman, SMNI is the only media network who opens our eyes tungkol sa mga rebelde. Meron ka bang nakitang media outlet sa Pilipinas kung saan tinutugis nila ang mga rebelde? Binigyan ba ng airtime ang NTF-ELCAC para malaman natin kung ano ang punto nilang pinaglalaban? Binibigyan ba ng airtime ang mga taong lumalaban para sa mga rebelde? Tanging SMNI lang. Diba mga kabibig? So, write down your comments below kung ano ang inyong korokoro tungkol dito. Bayani si Pastor Apollo Kibuloy according to Ruben Padilla. Impeach Senator Ruben Padilla. Yan ang mga hinaing at kilos na sinisigaw ng maraming tao. Agree ka ba? Comment down below. Bye everyone. See you next time.